Na Lord's Day sa umagang ito. Tayo na sa Heidelberg Catechism Lord's Day 25 at yan ay naglalaman ng apat na tanong at sagot. Ang tanong at sagot 65 hanggang 68. Ganito ang sabi ng tanong 65. Kaya nga, yamang tayo ay ginawang mga kabahagi ni Kristo at ng lahat niyang mga kapakinabangan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, saan nagmumula ang pananampalatayang ito? Sagot, mula sa Espiritu Santo, na siyang gumagawa ng pananampalataya sa ating mga puso sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. At pinagtitibay ito sa pamamagitan ng kaparaanan ng mga sakramento. Tanong 66, ano ang mga sakramento? Sagot, ang mga sakramento ay banal na mga tanda at tatak na nakikita, na itinalaga ng Diyos para sa layuning ito, upang sa pamamagitan ng kaparaanan ng mga ito, higit niyang maipahayag ng lubos at maitatak sa atin ang pangako ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, ipinagkakaloob niya sa atin nang walang bayad ang kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Alang-alang sa sakripisyo na isinakatuparan sa krus ni Kristo. Tanong 67, ang kapwa-salita at mga sakramento ba na itinalagas at itinakda sa layuning ito na maghahatid sa ating pananampalataya sa sakripisyo ni Yesu Kristo sa krus bilang tanging batayan ng ating kaligtasan? Sagot, oo. Tunay nga, sapagkat tinuturuan tayo ng banal na Espiritu sa Ebanghelyo at tinitiyak sa atin sa pamamagitan ng mga sakramento na ang ating buong kaligtasan ay nakasalalay doon sa nag-iisang sakripisyo ni Kristo sa krus na inihandog niya para sa atin. Tanong 68, ilan ang mga sakramento na itinatag ni Kristo sa bagong tipan? Sagot, 2. Ang mga ito ay banal na bautismo at ang banal na hapunan. Tumungo naman tayo sa salita ng Diyos bilang ating batayan sa aklat ng Exodo, Kapitulo 12, ating babasahin ang mga talatang 1 hanggang 28. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ay magiging pasimula ng inyong mga buwan. Ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Sabihin ninyo sa buong kapulungan ng Israel, sa 10 araw ng buwang ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila ng isang kordero, ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang mga ninuno. Isang kordero sa bawat sambahayan. Kung ang sambahayan ay napakaliit para sa isang kordero, siya at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero ayon sa makakain ng bawat tao. Ang inyong kordero ay walang kapintasan, isang lalaki na 1 taong gulang. Inyong kukunin ito sa mga tupa at sa mga kambing. Iyon ay inyong iingatan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito, at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. Kanilang kakainin sa gabing iyon ang kordero, kanilang kakainin ito na inihaw sa apoy, kasama ang tinapay na walang pampaalsa at mapapait na gulay. Huwag ninyo itong kakaining hilaw at pinakuluan man sa tubig, kundi inihaw sa apoy, pati ang ulo, ang paa,
at mga lamang loob nito. Huwag kayong magtitira ng anuman nito hanggang sa kinaumagahan. Ang matitira hanggang sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. Sa ganitong paraan ninyo kakainin ito. May bikis ang inyong baywang, ang mga sandalyas ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay nasa inyong kamay, at dali-dali ninyong kakainin ito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sapagkat ako ay dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon, at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop. At ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo, at walang salot na papatay sa inyo, kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala at inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong mga salinlahi ay inyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw ay inyong aalisin sa inyong mga bahay ang pampaalsa, sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa mula sa unang araw hanggang sa 7 araw ay ititiwalag sa Israel. Sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon, at sa 7 araw ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagtitipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyon. Ang nararapat lamang kainin ng bawat tao ang maaaring ihanda ninyo. Inyong ipapangilin ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, sapagkat sa araw na ito ay kinuha ko ang inyong mga hukbo mula sa lupain ng Ehipto. Inyong ipapangilin ang araw na ito sa buong panahon ng inyong mga salinlahi bilang isang tuntunin magpakailanman. Sa paglubog ng araw sa 14 na araw ng unang buwan, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa hanggang sa 21 araw ng buwan, sa paglubog ng araw. 7 araw na walang matatagpo ang pampaalsa sa inyong mga bahay. Sino mang kumain ng may pampaalsa ay ititiwalag sa kapulungan ng Israel. Siya man ay banyaga o ipinanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may pampaalsa. Sa lahat ng inyong mga tirahan ay kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Na magkagayoy ipinatawag ni Moises ang lahat ng matatanda sa Israel, at sinabi sa kanila, kayo lumabas at kumuha ng mga kordero ayon sa inyong sambahayan, at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. Kayo'y kumuha ng isang bikis na isopo, inyong ilubog sa dugo na nasa palanggana, at inyong pahiran ng dugo ang itaas ng pinto at ang 2 haligi ng pinto ng dugong nasa palanggana. Sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan, sapagkat ang Panginoon ay daraan upang patayin ang mga Ehipsyo. Pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa 2 haligi ng pinto, lalampasan ng Panginoon ang pintong iyon, at hindi niya hahayaang pumasok ang mamumuksa sa inyong mga bahay upang patayin kayo. Inyong iingatan ang bagay na ito bilang tuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinangako, inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa pagdiriwang na ito? Inyong sasabihin, ito ang paghahandog ng Paskwa ng Panginoon, sapagkat kaniyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, nang kaniyang patayin ang mga Ehipsyo at iniligtas ang ating mga bahay. At ang taong bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Ang mga anak ni Israel ay humayo at gayon ang ginawa. Kung ano ang iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ay gayon ang ginawa nila. Salamat at purihin ang Diyos sa mga salitang iyan. Mga minamahal na kapatid,
sa ating Panginoong Hesukristo. Alam natin na sa Luke chapter 24, verse 25, roon ay pinagsabihan ng ating Panginoong Hesukristo ang kaniyang mga alagad. Pinagsabihan niya sila dahil sa kabagalan nila sa pagtitiwala. Na sa katunayan, ito ay totoo rin sa atin. Dahil madalas tayong mabagal o madalas tayo ay makupad sa paniniwala. Yun bang kapag mayroong dumating sa atin o mayroong nagbahagi sa atin ng isang balitang tila nakakagulat, ang una nating itinatanong ay, nasaan ang iyong ebidensya? At madalas, mahina at di matatag ang ating pananampalataya. Kumbaga, malakas ito ngayon, malakas ito ngayong araw, pero pagdating ng Monday o pagdating sa mga susunod na mga araw, ay tila nawawala ang lakas nito. At may mga panahon pa ngang nag-aalinlangan tayo o nagdududa tayo at naitatanong natin na totoo ba ang lahat ng ito? Yun bang may mga sandali di natin maramdaman o maranasan ang pag-ibig sa atin ng Diyos. At kapag heto na, kailangan na nating magtiwala sa ating Panginoon tuwing tayo ay nahaharap sa mga matitinding pagsubok o mga problema, ang hirap. Hirap na hirap tayo na magtiwala sa Diyos. Hirap na hirap tayong gawin ang nararapat na patuloy tayong manampalataya sa Diyos. Patuloy tayong umasa sa magagawa ng Diyos. Yan ang katotohanan. Ang totoo, mabagal, makupad tayong magtiwala. Dahil sa ating likas, tayo'y makasalanan. Subalit salamat sa Diyos. Tayo nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat alam niya ang ating mga kahinaan. Alam niya kung saan at kung paano niya tayo palalakasin, pagtitibayin ang ating pananampalataya. Ipinapakita niya ang kaniyang dakilang pag-ibig sa malinaw at konkretong paraan. Kaya ito mga kapatid, ang layunin sa atin ng mga sakramento. Ang mga sakramento o ang layunin ng mga sakramento. At sinasabi ng ating confession, ang sakramento'y banal, nakikitang mga tanda at tatak na siyang ibinigay sa atin ng Diyos upang kaniyang palakasin, upang papagtibayin ang ating pananampalataya. Kaya sa paksang ibinigay ng Diyos ang mga sakramento, at yan ay ang banal na bautismo at ang banal na hapunan. At sa paksang iyan, sa ilalim nito ay ating bibigyang pansin ang tatlong mahalagang punto. Ang una, ang sakramento ay banal. Pangalawa, ang sakramento ay tatak, ay tanda. At ang sakramento ay tatak. So madaling matandaan, banal, tanda, at tatak. Tingnan natin ang unang punto. Ito'y banal. Ang mga sakramento ay inilarawan sa atin bilang banal. Napakahalaga ng salita na yon.
na ang salitang banal ay hindi lamang siya basta idinagdag o inilagay sa unahan bago ang salitang Holy Baptism o salitang Holy Communion o Holy Supper. Hindi lang siya basta idinagdag roon. Para sa atin, ito ay mayroong mahalagang mensahe. Meron itong daladalang mensahe. Mahalaga ang kahulugan nito sa atin. Na ang ibig sabihin ng salitang banal ay itinalaga. Itinalaga o inihiwalay. Yan ang salitang banal. Na makikita natin sa Lumang Tipan o sa Old Testament na sa ilan sa mga bagay ay ginawang banal ng Diyos. Say for example, ang templo, ang dambana o altar, maging ang mga sakripisyo o alay ay banal. At ang lahat ng mga ito ay banal dahil inihiwalay ng Diyos ang mga bagay na ito para sa pagsamba sa Kanya. At dahil ang mga bagay na ito ay mayroon pong kaugnayan sa layunin ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya para sa atin, ang salitang banal o sa mga ginawang banal na mga bagay ng Diyos, para sa atin, ito'y nararapat lamang na atin itong bigyan ng pinakamataas na paggalang. Pinakamataas na paggalang. Ganon din sa mga sakramento. Na sa katunayan, ang salitang sakramento ay literal na nangangahulugang isang banal na bagay. Isang banal na bagay. O sacramentum sa salitang Latin. Na bagamat hindi natin makikita o masusumpungan ang salitang sakramento sa Biblia o sa salita ng Diyos, pero maliwanag na ito ang inilalarawan ng kasulatan. Ito ang makikita nating katotohanan. At isa sa mga halimbawa ay ang ating binasa kanina, ang aklat ng Exodo, Kapitulo 20. At tulad rin ng sinasabi sa atin ng Catechism. At kung titignan ninyo diyan sa ating pinag-aaralan sa Tanong at Sagot 66, sinasabi roon na ang sakramento ay itinalaga ng Diyos. At hindi lamang sa Lumang Tipan, maging sa Bagong Tipan. Tulad rin ng sinasabi ng Catechism sa Tanong at Sagot 68, maliwanag roon na sinasabi na si Kristo mismo ang nagtatag ng dalawang sakramento. Namely, ang banal na hapunan at ang banal na bautismo. Na bago ang pagsasakripisyo niya doon sa krus ng Kalbaryo, bago niya tayo tubusin sa ating mga kasalanan, at bago ang pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa kanang luklukan ng Kanyang Ama, si Kristo ay naglaan ng panahon upang itatag ang mga sakramento. Sa gayon, binibigyan diin niya ang kahalagahan ng mga ito. Mahalaga ang mga sakramento. And take note, ginawang banal ng Diyos ang mga sakramento. Ang dalawang ito ay ang banal na hapunan at ang banal na bautismo. At ang mga sakramento
pakatatandaan natin, ay mula sa Diyos at pabalik sa Kanya. Ang mga sakramento ay mula sa Diyos at pabalik sa Kanya. Ngayon ang tanong, sino ang gumagamit ng mga sakramento? Ang sagot, oo, tama. Tayo ang gumagawa nito. Pero ang higit na mahalaga rito, ginagamit ito ng banal na espiritu. Sabi ng Katekism, ito'y mula sa espiritu. Na ang Espiritu Santo ang gumagamit ng mga sakramento upang siyang magdala sa atin ng kabanalan. Ang banal na espiritu rin ang nagpapabago sa ating iglesia, sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya para sa atin mga kapatid, ang salitang banal ay napakahalaga. Na sa Old Testament, again, ang mga banal na bagay, or let's say, bigay tayo ng halimbawa, ang tipan, o yung tinatawag na the Ark of the Covenant, ang Sabat, ang templo, ay kailangan nating tratuhin. Sa Old Testament, kailangan nilang tratuhin ang mga bagay na ito ng may mataas na paggalang dahil ang gagawa ng paglapastangan rito o gagawa ng pag-abuso sa mga banal na bagay ay maaring magdulot ng kapahamakan. Gaya ng nangyari kay Nadab and Abihu. Sa Leviticus chapter 10 verse 1 to 3. Leviticus chapter 10 verse 1 to 3, ang sabi roon, noon sina Nadab at Abihu na ang mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila'y nagandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanila. At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinabi ng Panginoon, ako'y magpapakita na banal sa mga lumalapit sa akin at kayo'y maluluwalhati sa harapan ng buong bayan. At kapag hindi natin nirespeto o ginalang ang mga banal na bagay na ito, talagang mayroon tayong kalalagyan sa harapan ng Diyos. Huwag nating lalapastanganin, huwag nating aabusuhin ang mga banal na bagay na ito. Gaya ng nangyari kay Uza, hindi ba? Si Uza ay humipo doon sa kaban. At pakikita natin ang kasaysayan na yan sa 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6 verse 6 to 7, ang sabi roon, nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos. At hinawakan ito sapagkat ang baka ay natalisod. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos. Sapagkat siya'y humawak sa kaban. Namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Mga kapatid, tayo binigyan ng Diyos ng banal na bautismo. At ngayon, ang itinatanong sa atin, ang bagay ba na ito ay itinuturing natin na banal? Minsan, iniisip natin na ang bautismo ay para lamang sa bata o para sa mga magulang, na parang isang okasyon na madaling makalimutan pagkatapos. Pero ang bautismo, mga kapatid, ay nananatiling banal. Kahit matagal ka na, matagal na tayong nabautismuhan.
Ang bautismo ay paalala na tayo ay nangangailangan ng paghuhugas, nangangailangan ng pagpapatawad ng kasalanan, nangangailangan ng malaking pagbabago sa ating buhay, at ito rin, mga kapatid, ay tanda na natanggap natin ang mga pangako ng Diyos. Nakalimutan ba niya ang mga pangako niya sa atin? At ang sagot ay hindi. Sapagkat ang kaniyang mga salita ay banal, ang kaniyang mga salita ay dalisay, ang kaniyang mga salita kailanman hindi magbabago. How about ang banal na hapunan, ang Lord's Supper? Of course, ito'y banal na pagkain at inumin. At ang bawat isa sa atin ay dapat maghanda sa tamang paraan bago tayo lumapit sa hapag ng Panginoon. Kaya nga mayroong preparatory tayong ginagawa bago tayo hahantong sa mahalagang okasyong iyan ng banal na hapunan. Na hindi lamang sa pamamagitan ng pagkilala sa ating mga kasalanan, kundi sa pagtitiwala kay Kristo, kundi sa kagalakan, sa biyaya na natanggap natin kay Hesus Kristo. Na sa pamamagitan ng banal na bautismo at sa pamamagitan ng banal na hapunan, tayo'y tinuturo ng Diyos sa Kaniyang bugtong na anak. Tayo'y tinuturo ng mga ito patungo sa ating tapat na tagapagligtas kay Hesus Kristo. Again, ang mga sakramento ay mula sa Kanya at pabalik sa Kanya. Kaya ang mga sakramento ay tratuhin sana natin ng may kabanalan at ng may pagpapasalamat, sapagkat ang dalawang ito'y para sa ating kabutihan. At ang mga sakramento ay para sa ating kaligtasan. Ang sakramento ay banal na bautismo, at banal na hapunan na dapat nating igalang. Pangalawa sa ating pag-aaral, ito ay tanda. Let's say, ang singsing sa kasal. Ito, singsing sa kasal. Ito'y tanda na ikaw ay kasal. Na ikaw ay nasa isang relasyon ng panghabang buhay na pagmamahal. Or let's say, pupunta tayo sa church, meron tayong bit-bit na Biblia, hindi lang basta cellphone, at doon natin i-check. Kaya nga, I encourage everyone na kapag magtutungo tayo sa church, bit-bit natin ay yung hard copy na Bible. And it could be a sign for us, sa atin, na it means serious tayo. At hindi lang basta Bible ang dala natin, meron tayong dalang notebook. At doon tayo ay nagte-take down notes na kung anong sabihin ni pastor, yung mga verses, yung mga pagpapaliwanag, pagkatapos ng service, after our divine worship, lalabas tayo ng iglesia, meron tayong babalikan na pag-aaralan natin sa mga daraang mga araw. It could be a sign na tayo ay mayroong kaseryosohan sa pagkilala o paglalim natin sa salita ng Diyos. O kapag tayo ay nagda-drive sa kalsada at nakita natin merong nakalagay na salitang for sale,
sa likod nun, hindi natin basta-basta nakikita ang pinakakahulugan, nakikita ng ating mga mata, na yung palang for sale, ang ibig sabihin ay ibinebenta ang mayroong ibinebentang bahay. So may karatula o tanda. Ganito rin, masasabi nating mga tanda sa Biblia. Na sa Old Testament, marami tayong makikita mga bagay na tinatawag na tanda. At alam natin sa Genesis chapter 9, verse 13, Genesis chapter 9, verse 13, sinasabi, inilagay ko ang aking bahaghari sa ulap, at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At yung sinabi sa Exodus chapter 31, verse 13. Exodus chapter 31, verse 13. Ang sabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangilin ang aking mga sabat, sapagkat ito'y isang banal sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga salinlahi, upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Anong napansin ninyo? Meron ba tayong napansin sa mga salita o mga talata na ating binasa? Hindi ba't ang bawat tanda ay mayroong mensaheng daladala? Mayroong mensaheng nais iparating na ang bahaghari o ang sabat ay isang paalala para sa atin. Na bagamat ang mga bagay na ito ay hindi tinawag na mga sakramento, pero mga kapatid, sila ay nagbibigay ng magandang ideya kung ano ang ginagawa para sa atin ng mga sakramento, ang banal na bautismo at ang banal na hapunan, na ang Diyos sa atin ay nagbibigay ng tanda upang patunayan niya ang kaniyang salita, upang kaniyang ipaalala ang kaniyang mga pangako, na ang ating mahabaging Diyos ay nais gawing mas tiyak, mas sigurado ang kaniyang mga pangako, upang tayo ay lubos, buong buo, na magtiwala sa Kanya. Yan ang purpose ng mga sakramento. Ngayon, isipin natin sa ating pag-aaral ngayon ang Pasko. Na bago umalis ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, anong ginawa nila? Sila'y nagdaos ng isang payak na pagkain. Nandiyan ang kordero, nandiyan ang tinapay, at ang gulay. Na makikita natin, na nabasa natin sa verse 8 ng Exodus chapter 12. Ngunit tulad ng lahat ng mga tanda na ibinigay sa atin o ibinigay ng Diyos, hindi ito tungkol sa pagkain lang mismo. Hindi lang ganun yun. Tulad ng sa banal na hapunan, hindi natin dapat basta lamang yakapin o pagtiwalaan ang panlabas na mga simbolo ng tinapay at ng alak. Dahil ang Pasko ay mayroong mahalagang mensahe. Meron siyang nais iparating, meron siyang bit-bit na mabuting balita na sa bawat bahagi ng pagkain, mayroon iyong story. Meron siyang kasaysayan. Mayroong kwento na sinasabi na ang dugo ng kordero ay nagsasabi ng pagtubos sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Na ang tinapay na walang pampaalsa, ang ibig sabihin nun ay paalala na alisin ang kasalanan mula sa kanilang buhay. Sapagkat kung ikay mananatili sa kasalanan, ikay ititiwalag.
At ang mapapait na gulay ay ang siyang nagpapaalala ng mapait nilang karanasan sa Ehipto. So ang Paskwa ay isang buhay na paalala. The Passover. Na nagsasabi sa atin, ito ang ginawa ng Diyos sa iyo. Ito ang ginawa ng Diyos para sa akin. Ito ang ginawa ng Diyos para sa kanyang mga tupa. Ito ang ginawa ng Diyos para sa kanyang minamahal na iglesia. Sinasabi rin ng Diyos sa atin, anak, ito ang kaya kong gawin. Na ito ang kanyang salita. Kapag ikaw ay nagtiwala. Ikaw ay nagtiwala sa Kanya. Sa ating panahon, mayroon tayong mga sakramento. At dalawa lamang. Di 7, hindi 10, dalawa lang. Ang banal na bautismo at ang banal na hapunan. At ayon sa Belgic Confession, Article 33, na ang mga sakramento ay visible signs and seals of an inward, at sinabi ron, an invisible thing. Mga nakikita at hindi nakikitang mga bagay. So ang ibig sabihin, ang mga sakramento pala ay tumuturo sa katotohanang ito ang ginawa ng Diyos para sa inyo kay Kristo. Alalahanin ninyo at sampalatayanan. Sinabi sa Catechism sa Tanong at Sagot 66 na ang mga sakramento ay itinalaga ng Diyos para sa layuning ito, upang sa pamamagitan ng kaparaanan ng mga ito, higit niyang maipahayag ng lubos at maitatak sa atin ang pangako ng Ebanghelyo. Minsan tayo nagtatanong, o baka hanggang ngayon tinatanong mo pa rin, ang tanong na, mahal ba talaga ako ng Diyos? Pinatawad ba niya talaga ang aking mga kasalanan? Ang aking bang mga panalangin ay dinidinig o dinirinig ng Diyos? Bakit parang ang layo-layo sa akin ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, yan ang value. Yan ang kahalagahan para sa atin ng mga sakramento. Na ang mga ito ay nagpapaalala sa atin ng katiyakan ng ating kaligtasan na mayroon tayo dahil kay Kristo. Kapag mayroong binabautismohan o kapag mayroong mahalagang okasyon, tayo ay nagtitipon-tipon kasama ang ating mga kapatid sa Baseco, kasama ang ating mga kapatid sa Laguna. Kapag tayo nagkakatipon-tipon para sa mahalagang okasyon ng banal na hapunan, iyan ang ipinapaalala sa atin. Inuulit sa atin ng mga sakramento. Sinasabi sa atin ng Diyos, oo anak, mahal na mahal kita. Oo anak, dinirinig ko ang iyong mga panalangin. Kahit yung buntong hininga mo, naririnig ko. Oo anak, pinatawad kita sa lahat ng iyong mga kasalanan. Katulad ng paglilinis ng tubig sa ating katawan, ganon din nililinis ng dugo ni Kristo ang ating mga kasalanan.
Katulad ng pagputol ng tinapay at pagbuhos ng alak, ganoon din naghirap si Kristo at natigis ang kanyang dugo upang tayo ay biyayaan, pagkalooban ng walang hanggang buhay. Kaya mga kapatid, may mga pagkakataon, parang gusto natin sa ating buhay, gusto natin, meron tayong mga nakikitang signs Meron tayong mga nakikitang tanda mula sa ating Diyos. Lalo na sa ating panahon ngayon, punong-puno tayo ng pagdududa, punong-puno tayo ng takot, mga pag-aalinlangan sa buhay, ngunit ang totoo, mga kapatid, ibinigay na niya ang mga tanda. Ibinigay na niya sa atin ang mga tanda at yan ay ang mga sakramento na malinaw na sinasabi sa atin, again, nais ko lang ulitin, mahal tayo ng Diyos. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. At dinirinig niya ang ating mga panalangin. Nakikinig siya sa panalangin ng kanyang mga anak. At sinasabi niya rin sa atin, oo, itinuring kitang aking anak. Itinuring kitang anak. Iyan ay ang tanda. Pangatlo, ito'y tatak. Seal. At kung kayo'y bibili online, kung kayo'y ay naka-desktop view, meron ba kayong napapansin doon sa bandang right side, doon sa address bar, meron doon na para siyang padlock na ang ibig sabihin nun, ang website na iyong napuntahan ay secure. So the connection or the internet na iyong napasukan ay secure. Na ang simbolong iyon para sa iyo ay nagbibigay ng kasiguraduhan na ang iyong magiging transaksyon, kung ikaw man ay mayroong bibilin online, iyan ay magiging safe. Magiging maayos ang iyong maging transaksyon. At oo, sa mahabang panahon, ang mga tao ay gumagamit ng mga selyo, mga tatak, upang magbigay sa kanila ng katiyakan. Yan ang gamit ng seal. Meron pa nga dati, ewan ko hanggang ngayon kung yan ay ginagamit pa rin, kumukuha sila ng singsing, nilalagyan nila ng wax, tapos yun ang sineselyuhan. Na ang selyo para sa atin ay nagbibigay siya ng patunay na ang isang bagay ay lehitimo, na ang isang bagay ay mapagkakatiwalaan. Yan ang use ng zeal. At sa ganitong paraan din, inilarawan sa atin ng Diyos ang mga sakramento. Hindi lang siya tatak, kundi siya ay, hindi lang siya tanda, kundi tatak din. Tanda siya ng mga pangako at tatak siya ng mga pangako. Tulad ng sinabi sa atin ng salita ng Diyos sa aklat ng Romans chapter 4, kung ating bubuksan, roon ang ating mga Biblia, sa aklat ng Roma, kapitulo 4, talatang 11, na sinasabi roon, tingnan natin ang unang praise, ang sinabi doon na, or 11a, tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kaniya nang siya'y di patuli. At ang tatak na iyon, sinabi roon sa talata, yung tatak na iyon ay siyang naging patunay na totoo at maaasahan ang mga pangako ng Diyos. Kanino? Kay Abraham. At para sa kanya, para kay Abraham, ang tatak na ito
ang nagbigay sa kanya ng lubos na katiyakan. At alam niyo kung anong naging resulta nun? At siya ring dapat na maging resulta sa atin, sa mga nakikitang tanda at tatak na ito. Mababasa natin sa verses 20 at 21. Same chapter, Romans 4, verse 20 to 21. Ang sabi, gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kaniyang ipinangako. Kaya tayo, mga mananampalataya, mga Kristiyano, bilang mga anak ni Abraham sa pananampalataya, ay binibigyan din ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong klase ng katiyakan na sa pagtanggap natin ng mga sakramento, tayo'y maaaring maging ganap na kumbinsido na kaniyang tutuparin ng Diyos ang kaniyang mga ipinangako sa atin. Sinasabi ng Catechism, again sa Tanong at Sagot 66, na sa pamamagitan ng mga sakramento, ipinagkakaloob sa atin ng Diyos nang walang bayad ang kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan, alang-alang sa sakripisyo na isinakatuparan sa krus ni Kristo. Kaya sa mga sakramento, mga kapatid, nakikita natin ang mabuting balita. Nakikita natin ang ebanghelyo ni Kristo. Nakikita siya ng ating mga mata. At hindi lang siya basta nakikita. Hindi lang siya nakikita ng ating mga mata, kundi ito'y ating nalalasahan, ninanamnam sa ating mga bibig. Sinasabi ng Lord's Day 28. Kaya mga kapatid, paalalahanan natin ang ating mga sarili. Yan ang hamon sa atin sa mensaheng ito. Nasabihin natin sa ating mga sarili, huwag mo itong kalilimutan. Huwag natin itong kalilimutan. At sinasabi sa atin, sa iyo ng Diyos, kailanman hindi kita makakalimutan. Hindi ka niya makakalimutan. Dalhin sana natin palagi ang mensaheng ito araw-araw. Kahit tayo nasa trabaho, nasa school, nasa tahanan, alalahanin natin palagi at huwag nating kalilimutan ang mga pangako ng Diyos. Na ang sakripisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay ang ating pundasyon ng kaligtasan. Sinasabi ng Catechism sa Tanong at Sagot 67, nasabi na ang ating buong kaligtasan ay nakasalalay, nakadepende doon sa nag-iisang sakripisyo ni Kristo sa krus. Sa aking pagtatapos, wala nang iba pang mas mahalaga sa buhay na ito kaysa sa katotohanan ito na inireveal or ipinahayag sa atin ngayon. At ang mabuting balita ay hindi natin kailangang pagdudahan, hindi natin kailangang pag-alinlanganan man, na sa pamamagitan ni Kristo, tapat ang ating Diyos, tapat ang Diyos sa kaniyang tipan ng biyaya. Kailanman hindi niya sisirain ang kaniyang mga pangako. Kailanman hindi siya magbabago sa kaniyang mga salita. Kaya sa gitna ng takot at pag-aalala o pagdududa, pag-aalinlangan, mga kapatid,
sa ating mga kasalanan, sa ating pagkukulang, sa panahon ng kawalan ng katiyakan, at kahit sa pakiramdam ng kawalan, hayaang ituro tayo ni Kristo patungo sa Kanya. Ito'y mula sa Kanya at pabalik sa Kanya. Huwag tayong mag-alangan at maging mabagal sa paniniwala o makupad sa pagtitiwala, kundi maging mabilis tayong umasa at magtiwala sa Kaniyang mga pangako, sapagkat ang mga salita na ito ng Diyos ay sigurado. Tapat ang nangako, tapat ang nagsalita, kaya maaasahan ang lahat ng ito. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 5, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya buong tapang nating masasabi, sabi ng verse 6, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Kaya mga kapatid, manatili tayo kay Kristo. Manatili tayo sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At tiyak, tayo ay makakasumpong o makakatagpo ng tunay na kapahingahan, ng tunay na kapanatagan kay Jesucristo. Amen. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyo pong paalala sa amin na ang mga sakramento ay siyang nagbibigay sa amin ng malaking pag-asa, malaking kapanatagan dahil sa ginawa ni Kristo para sa amin. Nawa, nakita namin ang malaking kahalagahan nito at tulungan mo kami, O Diyos, na aming maisapamuhay o mapakita sa ibabaw ng mundong ito ang malaking kapanatagan na dulot ng mga nakikitang tanda at tatak, ang banal na bautismo at ang banal na hapunan. Ingatan po ninyo ito sa aming mga puso at tulungan kami na makapamuhay ng may katuwiran at kabanalan. At kami patawarin mo sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa iyo. At patuloy mo po kaming gabayan at samahan sa araw na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magkakaloob sa Diyos sa pamamagitan at tayo magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kaloob. Ating unang offering ay para sa General Fund at ang pangalawa ay para sa Benevolence Fund para sa ating iglesia. Tayo magkaloob ng may masayang puso at tiwala sa Diyos. At sa mga kapatid natin sa Zoom or sa online, kayo po ay nice magkaloob. Pasalamat sa pamamagitan ng kaloob. Pagkakaloob ay padala nyo lamang po sa GCash account, isa sa ating mga